Yan, hello po everyone. Magandang umaga. It's April 19 na, no. Okay, no, yung the last time na i-share ko kung paano kabuti ang ating Panginoon, yung hope natin na hindi tayo hopeless, kundi may hope tayo, we need to trust God. Ito naman ma-share ko kung paano naman ako before na mag-abroad ako, that's 2014, nung 2014 na yon. I was praying at the time kasi wala akong job, but I'm still going to the ministry. So, sinasamahan ko yung mga kapatiran natin, mga intercessors sa mga church, naglalaga, nagpe-pray, talagang yun yung ano. But of course, nagpe-pray naman ako na, Lord, siyempre kailangan din natin ng business, siyempre may mga bata, may mga kailangan tayong tulungan. And at that time, sabi ko, may isang kapitbahay kami, friend ko din, na talagang anak ng kumari ko, na sabi ko is, I need to find a job. Sabi ko, gusto kong mag-abroad, ganito. And then suddenly, yung co-worker naman niya, is nandito na siya noon sa Dubai. Yung ka-work niya is naghahanap naman ng nanny kasi tatlo yung bata, ganyan. So, ang dami. Sabi ko, Lord, kung ito yung way mo, talagang aalis ako, why not? Sabi ko naman. At that time, nasa Bataan ako, nasa mission kami nung kumari ko, hi, Pastora Nelly. So, nandun kami at that time and then tinawagan nila ako. Alam mo, dali-dali kami, di pa ako, kailangan i-computer mo, i-send mo yung yung data mo, by data, i-send mo yung passport copy, lahat-lahat. So, ganon. So, kailangan na rush yun na kailangan. Sabi ko, okay, just send. Basta ganun lang yung ginawa ko and talagang I pray lang. Sabi ko, Lord, kung way mo to, it will happen, di ba? Kasi may plano naman talaga ang ating Panginoong Jesus. And then that's it nga. And to cut the story short, yun nga, at nakaalis ako. So, nakaalis ako ng August yun yung aalis ako. Alam niyo po ba na first time in history na doon papasok na ng Manila, Balintawak ba yun, papasok ka na ng Manila, is nagkaroon ng traffic. So, ang flight ko at that time is night, maybe around 10, ganon, 10 or 9 o'clock in the evening. So, umaga pa lang kasi Baguio, kailangan umalis ka na ng umaga. Para at least yung biyahe nun, di ba? Wala pa namang LR, yung mga, anong tawag dito, yung mga NCLEX, wala pang ganon eh. So, approximately, nasa 7, 8 or 9 hours pa. So, maaga pa ako umalis ng Manila noon. And then, pupunta ka pa ng Manila, from Pasay, hindi mo pa alam, papunta airport, wala pa yung direct ngayon na, meron na palang bus na direct ngayon, noon wala pa, from Pasay, sakay ka pa ng mga taxi, ganun papunta doon, di ba? Yung iba, iniikot-ikot ka pa para malaki yung bayad. So, maraming mga ways talaga. So, nagbigay ako ng talagang time. Morning, umalis pa lang ako at that time. First time na nagkaroon ng traffic. From there, nagkaroon ng traffic. At alam nyo ba yung traffic na yon from 5 o'clock ng hapon. Imagine mo, kung 9 o'clock, may time pa ako. Malapit na kami sa Manila. Nagkaroon ng maraming traffic at that time. Talagang yung mga bata doon sa bus, nag-iiyakan na, boring na sila, ganun. Sabi ako rin kabado. Sabi ko, ala Lord, talagang malilate na yata ako sa aeroplano, ganito and everything. Again, to cut the story short, talaga pong naiwan ako sa eroplano. Totally. Pagdating ko po ng Pasay, pupunta ka pa ng airport, wala na. Yung airplane, lumipad na. No? So, nag-goodbye na yung eroplano. Talagang wala na siya doon. And ang ginawa ko po is naghanap ako from Pasay ng internet. Di ba no, yung mga internet shop? So, kailangan ko siya na tawagan, email or FB yung aking amo, yung kumuha sa akin na Egyptian, kasi nga sabi ko talagang na-delay ako, talagang ganun, I just explain. At sabi ko, naku, uwi na ako, pinasayang yung ticket, sayang yung effort, sayang lahat. But still, I just keep on praying and I keep on trusting God. And suddenly, my boss, yung boss ko nga na kumuha sa akin, sabi niya, okay, I will give you one more chance. Sabi ko, grabe yung puso ko nun. Sabi ko, who am I na para bigyan niya ako ng isa pang chance? Biro mo, nagastos niya na yung ticket ko, yung nanasayang, yung pera and everything. Malaki ang gastos nun, di basta-basta. Tapos sino ako? 'Di ba? Pero alam nyo, kahit hadlangan ng kaaway, merong plano. Kung talagang para sa iyo, open doors 'yan, para sa iyo 'yan. So, ganun po ang nangyari. At meron naman akong friends na nagkataon na sa Manila siya. Hi, Sis Gina, kung naririnig mo. Sa Cubao, meron siyang bahay doon. So, chinat ko din siya. Buti lang nag-reply. So, I stay
uh, to her sa kanyang house ng 3 days. So, tamang-tama at yun nga, after 3 days, nirebook niya ulit ako, yung amo ko at yun nga, pinadala niya ulit sa akin and that is the time na yun, nakaalis ako. From there, syempre, Manila to Singapore, Singapore naman is to from here na Doha, Doha to Dubai. Ganun pa siya katindi noon, no? Maraming stop over pa at that time. So, anong nangyari noon nga is talagang thank God na gumamit ang Panginoon. Yung kaibigan ko nga si Gina, naki-stay ako sa kanya, pa din ako uwi ng Manila dahil sobra namang uwi pa ako ng Manila, yung time, yung effort pa, yung maraming talagang mabuchichi noon. And then pag stay ko, at least Manila, diretso na ako na hinatid pa niya ako noon sa airport. And then yun nga, from airport, thank God na nakalusot tayo, talagang walang hadlang, talagang open doors na naman from the immigration until Singapore. From Singapore, na-meet ko pa yun, hello Pastor Jerry and Pastor Aglo, no, Madarang, yung grabe, sila po yung nag-entertain sa akin, sila po yung nag-invite sa akin doon sa Singapore. And then yung nagkita kami, pinag-pray nila ako, kumain, and then after that yun nga inuwi. Kasi connecting flight na naman ako from Doha. So, yun nga, at gabi noon, umalis na naman ako. And then from there, yun nga, at madaling araw na ako nakarating dito sa Dubai at sinundo ako nila amo. Yung amo, yun, hindi ko pa talaga sila kilala. Kasi nga, through conversation, through email, through messenger, ganun lang. So, hindi, wala pa akong alam. Alam niyo, pag ganun ko doon sa airport, may nakakaratula silang ganyan na hi, welcome back, Jackie. Sabi ko, siguro ito yung mga amo kasi syempre pangalan ko. And then yun, sinundo nila ako, sila mag-asawa, Egyptian po sila. Hi, Madam Elham and Sir Jans. So, they are good and kind, na napakabait po. At syempre, Christian din sila. At yun nga, tumira ako sa kanila at suddenly yun, ang dami kong pinagdaanan na talagang nagastusan man sila, at least way talaga ng Panginoon kung talagang para sa iyo yung blessing na yon. At yun nga, yung bata noon, mga anak nila is 2 years old, 5 tsaka 10, maliliit pa sila noon. At alis yung dating nanay nila, kaya ako yung magiging replacement. Pwede naman silang kumuha ng nanay dyan di ba? Bakit ako pa? So it means ganun po katatag at ganun po yung plan talaga ng Panginoon. Marami kang dadaanan, pero yung in the end, blessing at sa'yo pa rin yun. So yun nga, I stay for them for 7 years, no? Talagang matindi. Sabi ko nung 1 year lang, uwi na ako. 2 years, gano'n, kasi 1 year to 2 years ang kontrata, uwi na ako kasi yung homesick mo, yung iba yung kultura nila, parang ang hirap naman, 'di ba? Parang wala kang tulog, puyat, ang hirap mag-alaga din ng mga bata. Ang dami maglinis ng bahay, masisigawan ka pa, mapapagalitan ka pa, lahat 'yon, 'di ba? But syempre, hiningi mo 'yan yung trabahong 'yan pinag-pray mo. So kailangan na talagang nandoon ka, kailangan na talagang tiis ka. At least minomold ka ng Panginoon, yung patient mo, yung goodness mo, yung kindness mo, yung sipag mo, lahat yun. I-develop ng Panginoon sa iyo yun para maging maayos, at saka kung paano ka makitungo sa mga amo na ibang lahi at yun nga yung tayo. And I thank God kasi they are Christian, na nauunawaan nila bagamat Orthodox sila, pero maganda pa rin kasi alam nila si Jesus Christ. May takot pa rin sila sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon, at yun nga, hanggang yun nakaalis sila 2021, kasi 2020 nung pandemic alis sana sila, hindi natuloy because of the pandemic. So 2021 they decided na they will go to UK, no, kasi mag-aaral, magka-college na yung panganay. So at that time is 9 years old na yung bunso, 'di ba? Tapos malalaki na sila na kasi magka-college na nga yung panganay. So yun, kailangan ko maghanap na naman ng ibang trabaho, at nag-stay pa naman ako sa kanila kahit umalis na sila, at sabi nila, sige, maghanap ka ng work habang dito ka pa mag-stay sa amin. Pag nakahanap ka na, that is the time. So ganun ang Panginoon. Ikwento ko ulit by next yung kung paano naman ako nakahanap ng new amo ng 2021. So napakabuti po ng ating Panginoon kung talagang tapat po tayo sa Kanya, at tapat po paglilingkod natin sa Panginoon, at yung blessing na yun at irangkin natin para sa atin, alam mo, ibibigay po yan ng Panginoon. Again, sabi ko nga, kahit anong sara
ng kaaway, kahit anong bluff o harang niya. Pag yun ay para sa'yo talaga yun, at yun ay talagang biyaya ng Panginoon. Wala pong makakasara doon, open doors yun. Open door para sa'yo yun, kasi yun ay blessing ng Panginoon. At yun ay talagang gabay niya na ibibigay niya para sa atin. So, ganun yung ginawa sa akin ng Panginoon. Kaya, from that 2014, no, until now, nandito pa rin ako with my new employer. So, ikikwento ko by next yung another employer ko. So, may the Lord God bless you. Shalom, shalom, and bye for now.